Iginiit ng dating kalihim ng Department of National Defense na si Norberto Gonzales na dapat gamitin ng Pangulo ang malalaking pondong hawak ng tanggapan nito upang makatulong sa mga Pilipino sa gitna ng umiiral na krisis, lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at mga pangunahing bilihin. Si Almar Forzuelo magbabalita. Kunesyon ni dating DND Chief Norberto Gonzales ang umano'y kakulangan ng agarang hakbang ng pamahalaan sa gitna ng pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo at iba pang pangunahing bilihin sa merkado. Sa eksklusibong panayam ng SB9 News, sinabi ni Gonzales na tila lumalabas na walang sapat na pondo o malinaw na plano ang gobyerno upang tugunan ang kasalukuyang sitwasyon. Bakit parang lumalabas wala tayong pera? Ayon pa kay Gonzales, sa halip na maglatag ng konkretong solusyon, dinadawnplay umano ng pamahalaan ang bigat ng sitwasyon na kinakaharap ng bansa. I think ang yung attitude na nakita natin na gagaling sa Malacanang, ang gusto nila i-downplay ang sitwasyon. Kaya parang walang plano ang gobyerno. Matatanda ang maraming sektor na rin ang nagpahayag ng pagkadismaya sa umano'y mabagal na tugon ng pamahalaan sa tumitinding epekto ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Binigyan diin ng dating kalihim na kung seryoso ang gobyerno sa pagtugon sa krisis, dapat anya ay magpatupad ito ng mga hakbang na pakikinabangan ng lahat ng Pilipino. Kung talaga seryoso ang gobyerno natin, dapat ang tigis sa mga problema universal, meaning para sa lahat. Dahil apektado naman ang lahat eh. Huwag tayo magdi-distinguish ng mga grupo. Iginit din ni Gonzales na mahalagang umasa ang Pilipinas sa sariling kakayahan sa halip na umasa sa tulong ng ibang bansa sa tuwing may krisis. Kaya nakikita natin kung bakit tayo nagigipit. Ang ating policy sa lahat ng bagay, dependence, nabamalimos, nanghihingi ng tulong. Hindi natin inaasahan ang sarili natin. Kaya tingnan mo, bigla tayo na-crisis. Oh. Ang tinitingnan natin, saan tayo hihingi ng tulong? Sino tutulong sa atin? Hindi natin iniisip, ano ba magagawa natin para maiayos natin ang buhay natin on our own. Kunesyon din ng dating kalihim kung bakit hindi gamitin ang mga pondong hawak ng Pangulo upang mapabilis ang pagtulong sa mga apektadong Pilipino. Baka naman si Presidente, krisis kayo, yung billion-billion yung mga intelligence fund at saka yung mga pondo niya na itinatago niya, ilabas niya. Ipadala niya sa abroad, ibigay niya sa mga embassies para gawing pondo para sa pagtulong sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong ngayon. Samantala, nanawagan si Gonzales sa pamahalaan na maglatag ng mas malinaw at agarang hakbang upang matugunan ang epekto ng krisis at mabigyan ng direktang tulong ang mga Pilipinong apektado ng tumataas na presyo ng bilihin. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Almar Forzuelo, SB9 News. Tila kulang ng pangil ang deklarasyong National Energy Emergency ng Marcos Jr. Administration. Alamin kung bakit at kung ano ang naging tugon ng Malacanang patungkol rito sa report ni Hannah Jane Sancho. Nakukulangan sa Senator Bam Aquino sa idineklarang National Energy Emergency ng Malacanang na anyay hindi sapat upang tugunan ng hinaing ng taong bayan sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Marami ko sa amin ang nagbungkahi na magtawag ng State of National Emergency primarily for the price freeze on essential goods and basic commodities. Kasi ayaw natin makita na yung merkado magtutuloy-tuloy yung pagtaas ng presyo ng bilihin dahil sa pagtaas ng presyo ng diesel at gasolina. Ayon kay Aquino, mas mainam sana kung nagdeklara ng full state of national emergency ang pamahalaan upang maisulong ang price freeze sa pangunahing bilihin at mapigilan ang domino effect ng pagtaas ng presyo ng langis. Matatandaan nitong Martes ay nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order No. 110 na nagdedeklara ng National Energy Emergency. Layo na itong tiyakin ang sapat na supply ng crude at maiwasan ng lalo pang pagsipa ng presyo ng langis sa gitna ng tensyon sa Middle East. Una nang nilinaw ng Pangulo na nakasentro ang deklarasyon sa energy sector, particular sa supply at presyo ng langis. Gayunman, para kay Aquino, kulang umano ito ng ngipin dahil hindi ito direktang tinutugunan ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, kabilang ang posibilidad ng pagpapatupad ng price cap. Sinagot naman ito ni Palace Officer Claire Castro sa briefing sa Malacanang nitong Biyernes. Hindi po nating sinabing hindi magpa-price freeze. Ang sabi po natin, aaralin po ito. At ito po ay babalansihin
at kung ano ang nararapat para po hindi lang isang sektor ang maaapektuhan. Balanse para sa oil industries, balanse para sa taong bayan. So hindi po natin sinasabing hindi magpa-price freeze, pero ito po ay inaaral. Ayon sa Malacanang, pinag-aaralan pa ang posibilidad ng price freeze upang matiyak ang balansing epekto nito sa oil industry at sa publiko. Dagdag pa ng palasyo, wala umanong dapat ikabahala ang taong bayan dahil patuloy na gumagawa ng hakbang ang pamahalaan upang matulungan ang mga Pilipinong apektado ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Una lang nanawagan ng mga senador kabilang si Senator Bam Aquino na magpatupad ng price cap ang pamahalaan upang maprotektahan ang mga mamimili sa gitna ng krisis, dulot ng teksyon sa Middle East. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News. Nilinaw ng Malacanang na nasa ilalim ang bansa sa isang energy emergency at hindi sa isang pangkalahatang krisis sa gitna ng tensyon sa Middle East. Ayon sa palasyo, ang aktibong presensya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang maayos na paggasto sa pondo ng bayan ang magsisilbing garantiya para maibsan ang epekto nito sa mga Pilipino. Narito ang ulat ni Ina Mortel. Sa gitna ng hindi mapigilang pagtaas ng presyo ng petrolyo, binigyang diin ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi tumitigil ang Pangulo sa pagtatrabaho. Kitang-kita po natin kung paano magtrabaho ang Pangulo. Hindi nagbabakasyon kung hindi nagtatrabaho. Ang garantiya po ng Pangulo, ang presence po niya, ang mga utos po niya, ang mga polisiya na inilalatag po sa taong bayan. Nakikita po natin. Paliwanag ni Castro, ang pagpapatupad ng Executive Order 110 ay isang hakbang para maagapan ang sitwasyon bago pa man ito mauwi sa totoong krisis. Giit ng opisyal, ang mismong presensya at mga polisiya ng Pangulo ang katiyakan na ang pondo ng bayan ay napupunta sa tamang proyekto para sa taong bayan. Maliwanag po ang sinabi ng Pangulo sa kanyang mensahe. Sabi niya po, uulitin po natin, malinaw ang salitang ginamit natin, energy emergency. Hindi ito emergency ng pangkalahatan. So, ang sabi rin po niya na there's nothing to be panic about. Samantala, bahagi ng contingency plan ng pamahalaan ang pag-aaral sa pagpapalawak ng fuel subsidies para sa transport at agriculture sector gamit ang tiniyak na buffer fund ng Malacanang. Ngunit matatandaan na habang iginigiit ng palasyo na ito ay energy emergency lamang at hindi krisis, patuloy ang panawagan ng iba't ibang sektor para sa mas mabilis na ayuda. Sa huli, ang garantiya ng presensya ng Pangulo ay nahaharap sa hamon kung kailan ba talaga mararamdaman ng ordinaryong Pilipino ang epekto ng mga planong ito sa gitna ng walang humpay na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ito si Ina Mortel, SM9 News. Naniniwala ang ilang senador na kumikita ng malaki ang mga kumpanya ng langis sa bansa sa gitna ng kinakaharap na oil crisis. Si Sheena Torno magbabalita. Nabunyag sa Protect Committee hearing sa Senado nitong Huwebes na umaabot umano sa 3 bilyong piso kada araw ang kinikita ng mga kumpanya ng langis sa bansa. Batay ito sa report na nakuha ni Senator Rodante Marcoleta na nagpapakitang sa loob lamang ng 2 linggo ay malaki ang kinita ng mga ito matapos sumiklab ang gulo sa Middle East. Mas malala pa niya, lumang stock ng langis ang ibinenta sa mataas na presyo kahit nakuha ito sa murang halaga. It's 3 billion pesos per day income of the... Kanina tinanong ko sa kanila, and I computed it based on their own admissions of the level of consumption month per month of diesel and gasoline. After 2 weeks, ma'am, after 2 weeks, 127% increase per liter in diesel, 67% in gasoline. If I sell at 100, which is the acquisition cost of last week, will I have the cash flow to buy the inventory in order to continue the business? I may not. So this is the principle or the practice of all commodity products around the world. This discussion is happening in all markets. Tinawag naman na unfair ni Senator Loren Legarda ang nasabing practice sa commodity products sa buong mundo lalo na at consumer ang naiipit.
Para naman kay Senator Win Gatchalian, hindi makatarungan ang mekanismong replacement cost na ginagamit ng mga kumpanya bilang batayan sa pagtaas ng presyo ng langis. Gayunman, aminado ang senador na dahil deregulated ang industriya, limitado raw ang kakayahan ng Department of Energy na matukoy ang aktwal na presyo ng pagkakabili ng mga kumpanya. Kinukonsidera naman ni Senator Gatchalian na patawan ng parusa ang kumpanyang mananamantala sa presyo ng langis. Pinag-aaralan din ang pagpataw ng windfall tax sa mga kumpanya ng langis. Kung ayaw nyo pakita, mag-impose na lang kami ng tinatawag na windfall tax. No? Kasi nakikita nila na may mga companies na malaki ang kikitain dahil ang bilis ng taas eh. At kung gagamitin mong presyo ay yung existing price, hindi yung old price, talagang malaki yung kikitain mo. Inatasan din ng Senado ang Philippine Competition Commission of PCC na silipin ng oil players kung may nangyayaring profiteering, hoarding at kartel sa langis. Ako, ang kutob ko, imposibleng walang labis ang kita dito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang matagumpay na drilling at testing ng Camago 3 sa Malampaya. Ayon sa Pangulo, makakatulong ito para palakasin ang lokal na supply ng enerhiya. Si Creslyn Catarong sa report. Mas matatag at mas abot kayang supply ng kuryente ang Camago 3 holds an estimated 2.5 times more recoverable gas than the Malampaya East 1 discovery. Sinabi rin ng Pangulo na ang Camago 3 at isa pang balon ay makatutulong para mapahaba ang operasyon ng Malampaya gas field ng humigit kumulang 6 na taon. Dahil dito, inaasahang magiging mas mura at mas matatag ang supply ng kuryente. Mas makatitipid ang mga pamilya at maliliit na negosyo dahil mas kaunting imported na fuel ang gagamitin. For the first time since the year 2000, new sa pinagkukuhanan patungo sa ating mga tahanan at negosyo. Binigyang diin din ng Pangulo na mahalaga ito sa gitna ng pabago-bagong presyo ng langis sa buong mundo dulot ng tensyon sa Middle East. Target ng pamahalaan na makapagsimulang maghatid ng gas mula sa proyekto sa huling bahagi ng 2026. Kasalukuyan na rin ginagawa ang susunod na balon na tinatawag na Bagong Pag-asa na nasa 30 kilometro hilaga ng Malampaya. Ang proyekto ay pinangangasiwaan ng Department of Energy bilang bahagi ng plano ng gobyerno na palakasin ang lokal na supply ng enerhiya at bawasan ang pag-asa sa imported na fuel. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Creslyn Catarong, SMNI News. Sa unang bugso ng ating balitaan, nagsalita na ang grupo ng Transport Network Vehicle Service o TNVS kaugnay sa nararanasang krisis sa bansa, bunsod ng sigalot sa gitnang singalangan. Dismayado rin ang grupo dahil sa tila kawalan ng kahandaan ng kasalukuyang administrasyon. Si Elmar Forzuelo magbabalita. Para sa grupo ng Transport Network Vehicle Service o TNVS drivers, hindi sapat ang deklarasyon ng State of National Emergency upang matugunan ang hirap na nararanasan sa transport sector. Ayon kay Walter Lugay Uy, Chairman ng Philippine Metropolitan Transport Group, kung seryoso ang gobyerno na tulungan ang mga Pilipino sa transport sector, dapat anyang repasuhin ang oil excise tax. So panawagan namin, sana madaliin na niya ang pagrepaso ng excise tax. Huwag na niya antayin next week or next week pa. Nandyan na yung emergency power niya. 2 weeks nang tumaas ang gasolina, 3 weeks ago pa tumaas ang gasolina, diesel. Sana ngayon o bukas, marepaso na niya ang excise tax. Ipinanawagan din ng grupo na magkaroon ng adjustment sa pamasahe. Kaya po namin hinihiling ang care adjustment para po masolusyonan din po namin ang mga kailangan namin sa pang-araw-araw at sa pag-maintain ng aming sasakyan para mabigyan namin kayo ng magandang serbisyo sa aming mga sasakyan. Paliwanag ng grupo na nagsalita sila dahil hindi na nila matiis ang labis na pagkalugi sa kanilang hanay, bunsod ng mataas na presyo ng petrolyo. Ito pong TNVS Community Philippines po na siyang isa sa pinakamalaking grupo po ng TNVS ay binabasag na po ang katahimikan namin. Dahil po, alam nyo, ramdam na ramdam po namin kasi yung hirap. Ito pong nakaraang linggo po, mga nakaraan linggo, na sunod-sunod po ang pagtaas po
ng petrolyo, ng presyo ng petrolyo, krudo, langis, napakasakit na po sa amin eh. Paliwanag pa ni Maglalang na kung dati ay may naiuwi pa silang kita sa loob ng 10 oras na trabaho, iba na ang sitwasyon ngayon. Na halos hindi na umuuwi para lang merong maibigay na kahit nakarampot na kita para sa kanilang mga pamilya. Na halos ngayon po wala na pong naiuwi. Dati po, bumabiyahe lang po ng 10 hours, gaya nga po ng sabi ni Chairwoman Eileen, 10 hours, bumabiyahe lang kahit pa paano may naiuwi na. Dati po, makikita nyo, nakatambay ang mga driver, ang usapan, nagpapayabangan ng kita. Ngayon po, makikita nyo silang nakatambay, nagpapaaligsahan po kung sino ang pinakalugi. Ganito rin ang naging karanasan ni Arlene Kamurungan. Drive kami ng drive mula 10 hours hanggang 16 hanggang 18 hours. Pero yung kinikita namin is way back 2015. Hindi nagre-revolutionize yung transport sector. Patuloy lang kaming nagtatrabaho para bayaran ng bangko. Patuloy kaming nagtatrabaho para bumili ng krudo. Patuloy kaming nagtatrabaho para magbayad ng tax. Dahil dito, nanawagan ang grupo sa pamahalaan na tigilan ang pagbibigay ng pansamantalang ayuda. Iminungkahi rin nila ang rollback na hanggang 55 piso sa presyo ng krudo. Hiniling din nila na ibasura ang oil deregulation law at magpatupad ng price control sa petrolyo. Kasama rin sa panawagan ang pagpapatupad ng fare hike sa lahat ng mode ng transportasyon. Bakit kailangan i-declare din ng administrasyon na to yung transport crisis? Kasi lahat po kami dito sa transport naghihingalo na po. Kunesyon naman ng grupo ang tila pananahimik ng pamahalaan sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis na ipinatutupad ng mga oil companies. Narinig ko kay mahal na presidente na kinausap niya ang mga prime commodities na wag na muna magtaas ng kanilang mga binibenta. Pero bakit ang langis hindi niya kayang pakiusapan, gawa ng paraan? Hindi ko malaman bakit Maliban dito, dismayado rin ang TNVS community sa kasalukuyang administrasyon dahil sa tila kawalan ng malinaw na plano sa gitna ng krisis. Na sana yung gabinete niya ang nagbibigay sa kanya ahead of time. Mangyayari to, may gera, maapektuhan ang transport. O anong gagawin natin? Ganito mangyayari sa kanila. O ikaw, dapat ganito. O plan A, plan B, plan C. So dapat po ganun. Malamang po, sa aming pananaw, wala po kasi kaming nakikitang contingency plan ng gobyerno. Lahat po ilang linggo na hinahanap natin nasan si Secretary Garin. Diba? Nag-away-away na sila sa Senado Wala tayong makitang plano nitong gobyernong to kung paano magkakaroon ng magandang produksyon ng langis para mapababa yung presyo. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung Mahal Almar Forzuelo, SMNI News. May sapat na supply ng krudo ang Pilipinas na tatagal hanggang June 30 ngayong taon. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang pahayag ay kasabay ng pagbubukas ng bagong NAIA X-OV ramp papuntang NAIA Terminal 3. Si Creseline Catarong magbabalita. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sapat ang supply ng krudo sa bansa sa gitna ng tensyon sa Middle East. Sinabi niya ito sa ginanap na pagpapasinaya sa bagong westbound off-ramp ng NAIAX patungong NAIA Terminal 3 sa Pasay City nitong Biyernes. Ayon sa Pangulo, may sapat na crude oil supply ang Pilipinas hanggang June 30 ng kasalukuyang taon. Makatutulong anya ito upang mapanatiling matatag ang supply at presyo ng langis sa bansa. In terms of crude oil supply, dahil pinapasok nila ang crude oil para i-refine dito sa Pilipinas at may save iba ang presyuhan kapag nagpasok tayo ng crudo mismo, ng diesel, kaysa sa nagpasok tayo ng crude oil at tayo mag-refine. Mas mahal yung pagpapasok ka ng refined na diesel na. Patuloy naman aniya ang paghahanap ng pamahalaan ng karagdagang supply ng langis. Tuloy-tuloy din ang pagsuporta ng gobyerno sa mga commuter upang mabawasan ang epekto ng pandaigdigang sitwasyon. Samantala, nagbigay din ng pahayag ang Pangulo kaugnay ng pagbubukas ng bagong NAIAX off-ramp.
Aniya, inaasahang mababawasan ng humigit kumulang 30 minuto ang biyahe ng mga commuter at traveler dahil sa bagong access road na direktang magdadala sa NAIA Terminal 3. Sinabi ni Marcos na malaking tulong ito sa mga mamamayan, lalo na ngayong paparating ang Holy Week kung kailan inaasahan ang pagdagsa ng mga pasahero. Kaya't patuloy natin pinabubuksan lahat ng mga ating kalsada upang mas madali ang magiging travel sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayon na may Holy Week. Bahagi ang proyektong ito ng mas pinalawak na plano ng gobyerno upang mapabuti ang daloy ng trapiko at gawing mas epesyente ang transportasyon. Ipinahayag naman ni San Miguel Corporation o SMC Chairman Ramon Ang na tinatayang 1 bilyong piso ang halaga ng proyekto. Ang SMC ang concessionaire at operator ng proyekto na natapos noong December 2025 at binuksan sa publiko nitong March 27, 2026. Ibinahagi rin ng Pangulo na malapit nang buksan ang Connector Road mula Cavitex patungong C5 Road. Inaasahan ding makatutulong ang mga bagong kalsada papunta sa Cabanatuan upang mabawasan ang pagsisikip ng trapiko sa mga rutang patungong Central Luzon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Cresilyn Catarong, SMNI News.